Good morning. Magandang araw sa lahat, no? Mga manonood nito ngayon or kung anong oras nyo man mapapanood tong video na to, magandang araw sa inyo. Actually, nga pala, Tito na White may isa, alam nyo na. Actually, tingnan na sa labas. Kasi nung mga nakaraang araw, nag-uulan o nagkaroon ng parang short na thunderstorm dito sa Macau, no? Tapos parang ilang araw na non-stop na nag-uulan. Kumbaga, titila lang saglit sa ulan na naman. So, ang saya. Kaya ngayon pagkagising no, pagtingin ko sa labas ng bintana na ang araw. Kumbaga parang alam niyo yun, iba yung energy talaga sa umaga. Tapos kita niyo na mataas yung araw. Kumbaga nag-spark agad ng ng energy sa akin para gumawa ng reaction video. So, nandito na tayo ulit. Pasensya na ulit for being inconsistently consistent sa pag-upload ng videos dito sa White Mesa. No? Alam niyo naman, sa mga dati ng viewers, alam niyo na kung bakit. So, yun nga, mahirap pagsabay-sabayan. Pero, actually, ito namang White Mesa sa mga matagal na nanonood, kumbaga talaga to more on, kumbaga passion channel to So, hindi ko rin talaga masyadong pinipressure yung sarili ko na mag-upload. Kumbaga, anyway, dito na tayo ulit. Gagawa natin reaction video ngayon is kanta ni J. Roa, no? Title nito is Dun Ka Na. Featuring isa sa mga idol ko, no? Mamaya, sasabihin ko sa inyo kung ba't idol ko tong tao na to. Or kung bakit mas lalo ko siyang in-idol. Featuring Dash Calzado. So, okay. John Roa na talaga yung yung screen name ngayon ni J. Roa. So, bago pala natin simulan to reaction video na to, naglabas din ako ng bagong kanta kasama si Gaspari at si Gabriel Florendo. Ito, check nyo. See this chick so salvaje, she's so bad na babae. See this chick so salvaje, she's so bad na babae. See this chick so salvaje, she's so bad na babae. See this chick so salvaje, she's so bad na babae. This chick so salvaje, she's so bad na babae. See this chick so salvaje, she's so We're such a fucking hoe, salvaje, salvaje. Bibigay ko ano man yung trip, yeah. So, kung nagustuhan nyo, punta na kayo sa music channel ko, subscribe, share, pakalaking bagay. Maraming salamat na agad if you do so. So, natin patagalin. Doon ka na. Okay. So, nakita ko kasi to sa saan ba nakita to? Nakalimutan ko sa page ko nakita to. Basta sa Facebook ko to naalala, nakita ko to. Short clip na to. Akala ko nung una pa nga is AI. Tapos, nung sinearch ko the other day, na ito nga, actual song siya. So, pero hindi ko pa siya napapakinggan. Sinearch ko lang kung meron talaga. Kasi, kumbaga fan din ako ni J. Roa, pero talaga sobrang fan din ako nito ni Sir Dash. No? So, kumbaga na-intriga ako kung totoo ba talaga. So, bago natin talaga ituloy ng tuloy-tuloy, no? So, itong klase ng, nung ganitong klase ng video is, reminds me of mga sitcoms nung araw, no? Sanay na akong mag-isa. O sige lang, huwag mo nang atong pag-abalitan. Alam ko rin naman na mapupunta rin naman tayo dito. Matagal ka na desidido, takot ka lang na masihiro. Di mo na kailangang umamin, di mo na rin kailangang linawin. Sa'kin alam
ko na matagal na akong handa. Ayos lang ako, ano ko ba? Hey! Lakas. Iba talaga, kumbaga, isa to sa mga strength ni J-Ro talaga eh. Actually, nakalimutan ko, basta, nagkaroon ako ng time na pinapanood ko si J-Ro nung, nakalimutan ko kung anong talent show. Yung, hindi ko alam kung The Voice Kids or Pilipinas Got Talent ko siya napanood eh. Kumbaga, kung kilala niyo si J-Ro before pa nung panahon ng XB. Kumbaga, bata pa lang to talagang, kumbaga itong klase ng genre, hindi, para sa akin, hindi to bago para sa kanya. Alam niyo yun, kumbaga, ito talaga yung mga type of music na mas leaning towards tong si J-Ro eh. Nawin pa sa'kin, alam ko na matagal na akong handa. Ayos lang ako, ano ko ba? Huwag kang mag-aalala. Kung saan ka masaya, di sige lang dun ka. Okay lang, ano ko ba? Huwag kang mag-aalala. Kung saan ka masaya, di sige lang dun ka na. Hey! Okay, bago tayo punta kay Sir Dash, no, dahil totoo lang. Mapapansin niyo pati yung mga dance moves, kumbaga very 90s. Kumbaga, ito yung panahon talaga ng 80s, 90s, ito yung panahon ng bumbapan talaga. Kumbaga, para sa akin ito yung golden age ng hip-hop. Kumbaga, yung soul ng hip-hop is like very alive during those times, no? Kumbaga, very very physical na makikita mo siya. Kumbaga, nowadays kasi iilan na lang yung mga tao na bihira na ako makakilala talaga ng kumbaga, alam niyo yun, yung as in hip-hop to the core talaga na. Kasi pag sinabi niyong hip-hop kasi hindi talaga siya yung para sa akin siya it's like yung soul eh. Alam mo yung inner, basta, if you know what I mean. Basta, eto kasi itong panahon na to, ito yung very, very visible yung hip-hop, no? Kumbaga ito yung para sa akin ito yung golden age ng hip-hop. Yung ganitong klase ng concept ng videos, yan, 80s, 90s. Kung mapapansin niyo yung concept niya is medyo reminiscent dun sa ginawa rin na concept ni Bruno Mars, yung kinuha niya yung concept ng The Colors. Yun, ganun siya. Kasi ito talaga, kahit yung mixing yung mixing ng kanta, shoutouts dun sa nag-mix ng kanta. Kumbaga, yung pagkakamix ng kanta is a mix of nung mixing nung era na yun, tsaka yung ngayon. Hindi siya totally, kung ano ba mas madaling term, hindi siya totally yung type of lumang mixing nung, like what I said, kung ano man tong yung era or type of music na to, no? Hindi siya gano'n na gano'n, pero maririnig mo na may halong gano'n yung mixing niya, if you get what I mean. So, shoutouts din talaga dito kay J-Ro, Kumbaga, yun pa lang like mapapasayaw ka talaga yung groove, nandun yung soul, tsaka isa talaga to sa mga power ni J-Ro, bukod sa lyrics niya, yung catchy at groovy na mga chorus. Di na bago tong galaw mo,
halata sa mata. May iba kang kateks kahit magkatabi pa. Di ako bulag, di ako tanga. Kung saan ka masaya, sige, doon ka na. Huwag mo i-deny, halata doon na. Sabi mo sabay tayo, ba't iba na kasama? Kung trip mo siya, eh di tuloy mo. Di ako ahabol, di naman ako aso. I'd rather go solo, kaysa niloloko, mas malinaw ang Yung lakas pa din ni Sir Dash. Like, for me kahit para sa akin, kahit sa hindi sa ganito klase ng instrumental or genre may pasok si Sir Dash. Kasi nga, kumbaga, wala kumbaga, isa si Sir Dash na for me is example ng pinnacle of hip-hop, no? Kumbaga, talagang lifestyle, culture, and everything. Kumbaga, what hip-hop represents itself. Hip-hop as a community. Alam niyo yun, everything hip-hop, feeling ko isa si Sir Dash isa siya sa nagre-represent ng hip-hop. Especially sa Pilipinas. No? So, quick trivia lang, no, kay Sir Dash. Isa siya sa bumubuo ng hip-hop duo na Legit Misfits. No? So, sa mga hindi nakakaalam, lalo na sa generation ngayon ng mga listeners, kung somehow narinig nyo na yung kanta na Jabonga. Jabonga, Jabonga, Jabonga. So, yun. Sir Dash yun. Legit Misfits. So, kasi, actually, masarap i-explain yung ganito ngayon. Actually, kahit kagigising ko lang, medyo nag-ano pa eh. Kumbaga, nag-ano pa yung isip ko, nagwa-warm up pa eh. Pero ngayon medyo nagigising na ako, yung diwa ako, no? Masarap i-explain yung ganitong klase ng genre, especially sa generation yun. Kasi, kumbaga, ako, living, kumbaga, naisabuhay ko pa tong ganitong klase ng ganitong klase ng era. Like, pasok pa sa amin to yung mga batang 90s. No? So, yung mga bata na pinanganak siguro ng 2010s yan, masarap siyang i-explain or, kumbaga, ano ba yung concept na to. Kasi, para sa kanila, sa mga pinanganak ng 2010s, kumbaga bagong tunog to eh. Kumbaga, alam niyo yun, para sa kanila ito yung bago. No? Which is, nakakatawa lang na from time to time, meron pa rin gumagawa ng mga ganitong klase ng concept ng kanta. Which is very, para sa akin, napaka galing ng pagkakakollaborate nito na si Dash Calzado yung nandito sa feature na to. Para mag-trip down memory lane to eh. Na para sa akin si Sir Dash yung perfect feature dito para kung halongkatin man to ng mga bagong mga listeners ngayon, anong klaseng genre to? Anong klaseng tunog to? Kung mag-research man sila, makikita nila na kumbaga si Sir Dash yung pinakabagay na dito na, okay, yung pala yung concept na yun. Okay, ganito pala yung era na yun. Kumbaga, perfect fit dito si Dash Calzado. Tsaka dancer din to nung araw eh. Nga pala, siya? Basta, a man of many things tong si Sir Dash, promise. Go solo, kaysa niloloko, mas malinaw ang dream. Tahimik ang mundo, kasama ang tropa, chill lang sa team. Cool and calm, just blowing up steam. No hard feelings, pero tapos na to. Wala na babalikan, sarado na pinto. I'd rather focus, be in the funky one. See, I got 99 problems with you all the time. Huwag kang mag-aalala kung saan ka masaya. Di sige lang dun ka o kailangan mo pa ba? Rinig mo yan yung ang galing-galing ng mixing. Ang galing-galing niya. Ang ganda nung pagkaka-blend nung like old style ng mixing sa new style ng mixing. Galing. Yun pala, ewan ko nabanggit ko kaya pasensya na medyo sabaw pa kanina. Kumbaga nag-ano pa lang talaga nagja-jumpstart pa lang yung isip ko. Pero kung napansin nyo kanina, yun nga sinasabi ko na feeling ko kahit hindi sa gantong pag na pakinggan nyo kasi mag-ano to si Sir Dash, no? Kahit hindi sa gantong klase ng concept ng kanta, feeling ko kahit sa era ngayon ng mga artists, ng mga rappers, no? Kahit ilapag mo siya sa ibang subgenre ng hip-hop or ibang klaseng beat kumpara dito,
feeling ko pasok pa rin si Sir Dash. Kasi ano eh, bagay na parang, ano to eh, kumbaga, isa siya sa hip-hop talaga eh. Kumbaga, kaya niya mag-adjust sa ganun. Tsaka, base sa narinig ko sa lyrics ni Sir Dash at sa bitaw niya, ganun pa din eh. Kumbaga, kahit feeling ko, ako magkaka-chance ako na, halimbawa, hindi, claiming it, ano, makakakolab ko to si Sir Dash. Tsaka na, G talaga. Huwag kang mag-aalala kung saan ka masaya. Eh di sige lang, doon ka na. Kaya sige doon ka na, sige doon ka na. Doon ka na, sige doon ka na, sige doon ka na. Doon ka na, sige doon ka na, sige doon ka na. Doon ka na, sige doon ka na, sige doon ka na. Yun naman, nagtaka lang. Sobrang fan pa rin ako ni Sir Dash talaga. Nag-i-strut pa din eh, oh. Ba, kasi sinasabi ko, baga, he represents what hip-hop is. Hindi lang yung, para sa akin, hindi lang yung visible na invisible or yung physical. Pero, hip-hop, kumbaga yung core ng hip-hop, si Sir Dash yung isa sa mga best example ng Pinas. Pang, tayo na nagpapap pa eh. Kaya ano eh, ewan ko karamihan ng kilala ko na talagang hanggang nabitbit yung lifestyle at culture ng hip-hop. For some reason, kumbaga hindi mo makikita na tumatanda. I mean, tumatanda in a way na, paano ba sabihin? Basta gets nyo na yun. Kumbaga, hindi tumatanda pag karamihan nang nakita ko na talagang hip-hop at its core, hindi talaga tumatanda, guys. Hindi talaga tumatanda. Kumbaga, bagay soul talaga yung feel eh. Tsaka ito pa pala, kaya rin ako, gusto ko rin gawing platform to, gusto ko rin gawing way to para makapagpasalamat doon nakapagpasalamat na ako ng direkta dati kay Sir Dash. Pero iba na kasi ngayon eh. Kumbaga gusto ko lang din magpasalamat. Ngayon, kung mapapanood mo to Sir Dash, no? Ito yung picture. So, yun. Masasabi ko isa si Sir Dash sa mga isa siya sa mga boses no, siguro kumbaga subconsciously na nagbigay sa akin ng motivation at ng mas lalong drive na i-pursue yung music ko. No. Eto Sir Dash, kung mapapanood mo man to, sa dami siguro na nakilala mo, hindi mo na maalala ito. Pero ito yung kung bakit, kumbaga sobrang special na tao mo sa akin. Ano yun? Kung maalala mo tong picture ito yung Manila Hip Hop Festival. If I'm not wrong, is 2018. 2018 ba to? 2019 na. Sa parang 2018 nga ata ito, 2018. Not sure, basta Manila Hip Hop Festival sa Makati. Circuit Makati Concert Grounds. Yan. So, rookie year namin, ng grupo namin nun. Tapos, yun nga, naka-line up kami nun, ang kasama namin sa lineup nun, ano pa? That time, ang pinaka-mainit na grupo sa OPM nun, Psychedelic Boys. Yan. Nasa lineup din namin nun, naalala ko sina R. James, sina Bico, sina Looney, Ron Haley, siguro may nakita ko dun. Nakita ko rin dun nandun din so nakalimutan ko na ibang artist. Basta as in, kumbaga yung lineup na yun is sobrang star-studded din, star-studded group. Tapos yun nga, rookie year namin nun sa music, sa collective, nasa collective group pa ako nun. Tapos, fast forward, so opener kami nung event.
So, ano yun eh. Tapos yun nga, si MC Dash, si Dash Calzado yung host, no? Siya yung nag-MC nung event, no? So, fast forward, so set na namin, parang ano kami nun eh, parang 5 songs ba? If I'm not wrong, 5 or 4 songs ba? Tapos, meron akong set na solo ko, which is ang kinanta ko nun is yung Stick. Eto. So, ito yung video na yun. Fast forward ulit, pagtapos nung set ko, no? So, syempre, babaan ng stage, no? Si Sir Dash, nakaupo siya dun sa harap ng stage. Harap ng stage, no? Sa baba. So, nung pagbaba ko, tapos papunta kami na kumbaga, pupunta kami na UCL, diretso kami UCL. Talagang nun, gumanya inabutan ako ng kamay ni Sir Dash. Nakaupo siya. Baga, nung tinaasan niya ako ng kamay, actually, hindi ko alam eh. Hindi ko alam yung magiging reaction ko. Kasi isa yun sa mga, it's one of those times na na-starstruck ako, no? Tapos, baga hindi ko alam mo yun, parang internally, syempre, baga bata pa ako nun. Baga, at the same time, kailangan ko i-keep yung cool ko, like, kailangan ko maging cool in a way na kailangan ko maging even kill lang na, paano ko ba sabihin? Like, gusto ko maging kalmado, na ayokong, alam niyo yun, na, kasi hindi ko alam eh, actually that time na-pressure ako, na, kasi syempre idol ko yun, kumbaga, isa sa mga living legends yun ng hip-hop, ng OPM hip-hop eh. So, nung inuna niya yun talaga, parang kinilabutan ako. Nung papalapit pa lang ako sa kanya. Tapos kinamayan ko siya. Nung pagkamay niya sa akin, tumayo siya. Tapos ang sabi ni Sir Dasharan, hindi ko makakalimutan till to this day. Kung ano nga kung pwedeng alang ibunutin yung mismong memory ko. Tapos, papakita ko sa inyo yung mismo nangyari. Sabi talaga ni Sir Dash I like your energy. Keep doing your thing. Tapos talaga nagpasalamat lang ako. Tapos alam mo yung tangin na ganun eh. Minsan one of those moments yung pag na-starstruck ka. Alam mo yung hindi ka makapagsalita na parang ang dami mong gusto sabihin pero nasabi ko lang parang thank you po, ganun lang. Pero yung kumbaga yung internal battle ko na parang gusto kong tumalon, gusto kong yun. One of those moments. So, going back today, still making music, no? Magte 10 years na ako sa like doing it with intent and with passion, no? Isa yun lagi sa mga naaalala kong pag halimbawa may mga struggles about, especially with making music, no? Or may mga times na alam niyo yun, parang gusto ko ng ano ba dapat kong gawin sa ganyan. Laging biglang papasok parang bigla may bumubulong sa isip ko na, isa siya sa bumubulong sa isip ko na keep doing your thing, I like your energy, parang gano'n. So yun, isa siya sa hanggang ngayon, hindi ko ikakayang sabihin yun. Kahit hanggang ngayon, every time na nagkakaroon ako ng struggles or kahit hindi nga sa music eh. Kasi nga, syempre coming from one of your idols, no? Kumbaga kahit hindi sa music, kahit sa ibang aspect ng buhay. Lagi ko na biglang may bubulong sa akin. Isa siya sa mga bumubulong sa isip ko na keep doing your thing, I like your energy. Laging ganun na parang, okay, fuck this shit. Game, parang ganun. Yun. Kaya maraming salamat, Sir Dash. Kumbaga, sabi ko nga kung saan man ako dalhin. Parang, isa ka sa mga humulma. Masasabi ko, isa ka sa mga humulma sa akin. Especially sa sa pag-push. Kasi isipin nyo, Sir Dash is still Sir Dash till to this day, no? So, maraming salamat lagi. Yan. Maraming salamat lagi lalo na sa mga bagong generation, mga hip-hop artists na. At least, nandiyan pa rin siya to be a guide. Kumbaga, nandiyan pa rin siya to be idolized, no?
So, ayun, sabi ko nga, if merong mga artist na mga dapat yung subaybayan at idolin, yan. Sir Dash, si J. Roa, yan yung mga artist na dapat nyo i-look up, pakinggan. Kasi, alam yun, ito lang ako, kumbaga, para sa akin, like, sipin nyo, sobrang soulful nung kanta itself. Kumbaga, ito yung mga type of song, sabi nga nila kumbaga, alam mong nag-work yung music if nagtatranslate sa listener. Kumbaga, if nararamdaman ng listener yung ibig sabihin ng kanta. Kumbaga, sometimes, hindi naman yung ang iniisip ng iba kasi what makes a good song Para sa akin, what makes a good song is kung na-relay ba nung artist yung gusto niyang sabihin dun sa listener or sa audience. So, pag naramdaman niya yun, means the artist did his or her job. Pero anyway, kumbaga mahabang mahabang reaction video to kung tutuloy pa natin. Yun lang, nasabi ko lang yung piece ko. So, nga pala, sorry, literal nakagising ko lang check nyo na lang yung bago kong kanta, music video. Like, share, subscribe, comment. So, yun. Kaya guys, just keep doing it, bro. So, maraming salamat sa lahat. I hope, as usual, maging safe kayong lahat. God bless at